puso. Welcome back sa Netflix Recap. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Dangerous Beauty na ipinalabas noong 1998. Noong 1583 sa Venice ay may isang lungsod ng karahasan at mga immoral. Ito ay sikat sa mga bayarang babae na nagbibigay ng kaligayahan at pagmamahal sa mga kalalakihan. Sa lungsod na ito, si Veronica Franco ay minalas na umibig sa kapatid ng kanyang kaibigang si Beatrice. Nakita ni Veronica si Marco habang pinupuri nito ang dakilang pari kasama ang kanyang pinsang si Maffeo. Nang mapansin ni Marco si Veronica, napansin niyang naging dalaga na ang kaibigan ng kanyang kapatid, kaya naagaw na nito ang kanyang atensyon. Si Veronica ay namumuhay ng simple lamang. Ang kanyang ina ay dating kortisan at siya ay nakapag-asawa ng maayos, ngunit ang kanyang asawa ay nilustay ang lahat ng kanyang kayamanan. Kaya naiwan ang kanyang anak na si Veronica na walang mana. Si Veronica ay nagsusulat ng mga tula tungkol sa pag-ibig, ngunit para sa kanyang ina, ang kasal ay walang maidudulot na kaligayahan. Nang pumasok ang kapatid ni Veronica sa kanyang silid upang basahin ang kanyang mga kwentong pag-ibig, ay nagkaasaran silang dalawa. Sa sandaling iyon, ay may narinig silang mga boses sa labas ng bintana. Si Marco ay nanghaharana upang yayain si Veronica na mamasyal. Palihim na lumabas naman ng bahay ang dalaga at pinuntahan si Marco. Mula noon, nagsimulang mag-date sina Veronica at Marco. Gayunpaman, may masamang nangyari sa kasal ni Beatrice. Napansin ng ama ni Marco ang interes ng kanyang anak sa isang dalagang mula sa isang mahirap na pamilya. Ipinaalam niya sa anak na magpapakasal lamang siya sa isang babaeng may dote. Ang kanyang magiging kasal ay makikinabang hindi lamang sa pamilya, kundi sa buong Venice. Nauunawaan ni Marco na mangyayari ito dahil ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nagpakasal sa isang matandang lalaki na may mataas na katayuan sa lipunan. Kaya naman, inamin niya kay Veronica na hindi sila pwedeng magsama bilang mag-asawa. Nasasaktan ng damdamin ni Veronica, ngunit inaliw siya ng kanyang ina. Sinabi niya sa kanya na siya ay dating isang kortisan at hinimok ang kanyang anak upang kabisaduhin ang propesyong ito. Kailangan ng kanilang pamilya ng pera at si Veronica lamang ang makapagbibigay nito. Ayaw pumayag ni Veronica at ninais niyang pumunta na lamang sa isang monasteryo, ngunit ipinakita sa kanya ng kanyang ina kung ano ang magiging buhay ng pagiging isang madre. Nang malaman ng dalaga ang hirap, ay pumayag siya sa alok ng kanyang ina at sinimula na siyang sanayin ito bilang isang kortisan. Gayunpaman, sinadyang tanggihan ni Veronica ang lahat ng pagtatangka ng kanyang ina na gawin siyang isang babaeng bayaran. Kailangang masanay si Veronica sa katawan ng isang lalaki. Upang gawin ito, nagdala ang kanyang ina ng isang hubad na lalaki sa kanyang harapan at pinahigpo sa kanya ang sausage nito. Nahihiya naman dito ang dalaga. Sa wakas, natapos na ang pagsasanay at dinala ng kanyang ina si Veronica sa isang marangyang kaganapan kasama ang maraming maimpluwensyang lalaki. Ipinakilala niya ang kanyang anak na si Veronica sa ministrong si Ramberty upang maging kanyang kasama ng gabing iyon. Ipinagtapat sa kanya ni Veronica na ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito, ngunit hindi siya nagalit. Sa kabaliktaran, mas lalo itong naging masigasig. Ang gabi ay bahagyang naabala ng pagdating ng mga kinatawa ng simbahan na sinubukang pigilan ng mga kalalakihan sa tamang landas, ngunit nabigo sila. Naroon din sina Marco at Maffeo sa silid, kung saan nagtipon ang iba pang mga bisita sa party. Umupo sila sa tabi ng kanilang maimpluwensyang Tio Domenico. Habang inaaliw niya ang kanyang mga bisita, napansin ni Marco si Veronica. Nagkwentuhan sila at saka inakay ni Ramberty si Veronica palayo sa binata.
Nang matapos ang party, nakipagtalik si Veronica kasama ang ministro. Hindi siya nagtagumpay sa pagpapaligaya dito ng mabuti, ngunit nasiyahan pa rin si Ramberty. Pagkaalis nito, ay nag-iwan siya sa dalaga ng isang bag ng pera. Kinaumagahan, binigyan si Veronica ng kanyang ina ng inumin upang hindi magbuntis. Ipinaliwanag din niya na hindi lahat ng kanyang magiging parokyano ay katulad ni Ramberty. Hindi nagtagal ay natutunan din ito ni Veronica sa mahirap na paraan. Hinahabol na siya ngayon ng lahat, maging ang mga matatanda, pangit at matatabang lalaki. Ngunit ayaw ni Ramberty na ibahagi si Veronica sa kanila. Agad niyang itinakda ang araw ng kanilang susunod na pagkikita. Nagkaroon din ng interes si Marco kay Veronica, ngunit binaliwala niya ito at sinabing abala siya sa ibang mga lalaki. Si Domenico Vanier ay may sakit sa mga paa, ngunit hindi natatakot si Veronica sa kanyang kalagayan. Bilang pasasalamat sa kanyang pagiging mabuti at katapangan, sinabi ni Domenico sa dalaga ang tungkol sa mayayaman at maimpluwensyang lalaki na maaari niyang pakinabangan. Pagkatapos nito, sinimula ni Veronica na magtrabaho sa bawat isa sa kanila at ibinigay sa kanila ang lahat ng kanyang pagsuyo at pagmamahal. Gayunpaman, ang hindi mapakali na si Marco ay patuloy na gumugulo sa kanya. Isang araw, niregaluhan niya si Veronica ng isang peacock, ngunit hindi kinagat ng dalaga ang kakulo na iyon. Nagbago na rin ang bahay ni Veronica. Mayroon na ngayong magandang mga muebles, mamahaling damit at katangi-tanging pagkain. Lahat ay mula sa kanyang mga mayayamang sugar daddy na nagbukas palad sa kanilang pasasalamat para sa isang kaaya-ayang kaligayahan. Isang araw, pumunta si Mafio kay Veronica na nais makipagtalik sa kanya, ngunit mahirap siya at walang balak si Veronica na tumabi sa kanya ng libre. Ang kanyang mga sinabi ay nakasakit sa damdamin ni Mafio. Nakahanap naman ng isang fiancé para kay Marco. Ang pangalan ng kanyang mapapangasawa ay si Julia Delis at ang pakikipag-alyansa sa kanyang pamilya ay isang pambihirang kapalaran para sa pamilya ni Marco. Nang magkaroon si Veronica ng isa pang mayamang kliyente, ang lasing na si Marco ay nagpakita sa kanyang pintuan at ipinaalam sa kanya na ikakasal na siya. Nasaktan siya sa narinig, ngunit nagpanggap na lamang siya na masaya para sa kanyang katipan. Ang sumunod ay isang kasal na alam ng buong bayan. Gayunpaman, si Marco ay hindi masayang ikinasal dahil ang kanyang asawa ay parang tuod at nakatuon lamang sa yunyon ng pamilya. Palibhasa'y nagseselos, nagsulat si Veronica ng isa pang sariling tula kasama ng iba pang tula ng mga dalaga. Ang mga ito ay pinagsama-sama sa ilang libro at nailathala. Hindi nagtagal, nalaman nila ang napipintong digmaan sa mga Turko. Gayunpaman, ang mga lalaki ng Venice ay walang pagkakataong lumaban kung walang suporta ng hari ng France. Tiyak na makakatulong siya kung pauunlakan niya ng may dignidad ang kanyang pagbisita sa Venice. Napagtanto na malapit na siyang makipagdigma, hiniling ni Marco kay Veronica na makasama lamang siya sa lahat ng oras hanggang sa kanyang pag-alis. Ginugol nila ang kanilang oras na magkasama sa isang country state na nagpapahinga at nagsisiping hanggang sa dumating ang hari ng France. Bago ang pagbisita ni Haring Henry, ipinaalam kay Veronica na papayag ang hari na tulungan ng Venice kung masisiyahan ito sa kanyang pagbisita. Narinig ng hari ang tungkol sa mga kortisan ng lungsod na ito at nais na maranasan ang kaligayahang kanyang malalasap. Ang lahat ng pinakamahusay na bayarang babae ng lungsod ay inimbitahan para sa kanya, ngunit napansin niya si Veronica sa karamihan at hiniling sa dalaga na sumama. Ang kaligayahang nalasap ni Haring Henry ay napatunayang kakaiba, ngunit si Veronica ay nakaisip ng tamang paraan. Pagkatapos ng isang gabing kaulayaw sa kama si Veronica, ay pumayag ang hari na magbigay ng tulong militar sa Venice.
Ang pagbisita ng hari sa kanyang minamahal na si Veronica ay nagdulot ng selos sa puso ni Marco, kaya silang dalawa ni Veronica ay nag-away at naghiwalay. Nang tumungo ng makipagdigmaan si Marco, nagsimulang ipagdasal ni Veronica ang kanyang buhay. Isang araw, inayayahan siyang makipag-usap sa mga asawa ng maimpluwensyang lalaki sa Venice. Nais nilang malaman ang pinakabagong balita tungkol sa digmaan dahil wala silang alam. Ngunit ang asawa ni Marco ay mas napapahala sa selos kaysa sa takbo ng digmaan. Pag-alis nito, sinabi sa kanya ni Veronica na ligtas at maayos ang kalagayan ni Marco. Kalaunan ay tinamaan ng salot ang Venice. Sinisisi ng mga pari ang kahalayan na naghahari sa lungsod at ang mga kortisan para dito. Sila ay inuusig, binugbog at pinatay sa publiko. Nang malaman ni Marco ang tungkol sa nangyayari sa Venice, ang una niyang ginawa ay puntahan si Veronica. Siya ay buhay, ngunit ang kanyang ina ay namatay sa isang kakilakilabot na sakit. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang mga kinatawa ng investigador ay nagtungo kay Veronica at inihayag na siya ay lilitisin para sa pangungulam. Sinubukan ni Marco na mamagitan para sa kanya, ngunit wala siyang karapatan sa akusado. Dumating ang araw ng paglilitis kung saan si Matthew ang isa sa punong taga-usig. Sabik na siyang mawala si Veronica. Pinipilit siya nitong ipagtapat ang kanyang pangkukulam, pagkatapos ay patatawarin siya. Gayunpaman, hindi nilayo ni Veronica na sumunod sa mga kahilingan ng korte. Ipinahayag niya ng may paninindigan na nagbigay siya ng kaligayahan sa mga lalaki, na nagbibigay sa kanila ng mga sensasyon na inaasahan nila mula sa kababaihan. Malapit na siyang hatulan ng kamatayan, ngunit tumayo si Marco para sa kanya. Handa niyang ibuwis ang kanyang buhay kasama si Veronica. Hinimok ni Marco ang lahat ng lalaking nakatanggap ng pagsuyo at pagmamahal ni Veronica na manindigan para sa kanya, kaya ginawa nila ito sa huling pagkakataon. Nilinaw sa mga hukom na ang paglilitis sa mga kortisan ng Venice ay isang panloob na usapin, kung saan hindi dapat makialam ang Inkwisisyon. Pagkatapos ng paglilitis na ito, ang bahay ni Veronica ay nagsilbing kanlungan para sa mga iniusig ng Inkwisisyon. Siya at si Marco ay nanatiling magkasintahan hanggang sa kanilang kamatayan. Marami pong salamat sa walang sawang panonood at pakikinig mga kaboso. Huwag po nating kakalimutang mag-subscribe, pa-like, comment at share na din.